gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and brings the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and brings the powers of darkness underneath my feet. Let's sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is Panginoon, makapangyarihan sa lahat, nandito po kami sa inyong bahay sambahan, Panginoon. Pinupuri ka, Panginoon. Pinupuri ang inyong kapangyarihan at ang inyong kadakilaan, Panginoon. Sa oras po na ito, pinapasalamatan namin ang panibagong araw na ito upang sambahin ka, Panginoon. Sa aming mga salang nagawa sa inyo, Panginoon, sa salang nagawa namin sa aming kapwa, naway mapatawad niyo po kami at malinis niyo po ang aming puso't isipan. Panginoon, pinapasalamatan po namin ng mga bagay na ginagawa niyo sa amin, para sa amin, Panginoon, mga pagkakaloob na binibigay niyo sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ang bawat isa ng kaliwanagan, Panginoon, na maramdaman nila ang inyong presensya sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Your
your praise unending. 10,000 years and stand forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Yes, Lord. Today, Panginoon, patuloy ko po naming pinapapurihan, pinapasalamatan, Panginoon, dahil tunay na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, thank you for filling this place with your presence, Father God. Lord, tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang kasama namin sa araw na ito. Tunay na Ikaw yung nagpapakita, nagpaparanas ng iyong kabutihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong araw, Panginoon, tanggapin mo po ang lahat ng aming papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa araw na ito, muli Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa, na ang pag-ibig mo, ang iyong pagpapala, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi Ikaw ay patuloy na mapapurihan, maitaas sa araw na ito, Panginoon. Hayaan mo nga po, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang patuloy naming maranasan na maitaas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Colossians 1, verse 3 to 5. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Good morning po! Ayun. Sabi nga po kanina, di ba? Sabi sa katabi, hindi muna tayo magkakilala. Pero kapatid pa rin po natin siya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan, ngayong umaga po na ito, ako po ay naatasan, Tagalog, naatasan para magbahagi po ng salita ng Panginoon. At sama-sama po natin pagbulay-bulayan yung message po na gustong i-share or gustong maiparating po ng Panginoon. Sige po, sabi po, ang title po ng ating topic for today ay Growing in Christ, a Life of Contentment. Sabay-sabay nga po natin sabihin, Growing in Christ. Yan. Bago po tayo mag-start, may gusto po akong sabihin na quotation sa inyo. Sabi po sa unknown, or kung sino man po yung nagsabi ng quotation na to, sabi niya po, contentment is an attitude that says, I will be satisfied with what God has given me. Ulitin ko po, contentment is an attitude that says, I will be satisfied with what God has given me. Gusto ko po, pagbulay-bulayan niyo po mamaya yung quotation na to. Babalikan din po natin siya later. So ngayon po, tayo bilang mga Kristiyano, sinong Kristiyano po dito? Amen. Hindi naman po Christian yung pangalan niyo, no po?
Di po ba? Kristiyano po tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Tayo po bilang Kristiyano na namumuhay sa mundo, sabi po, palagi pong araw-araw po nating battle or araw-araw po nating kinakalaban yung pagiging kontento. Naniniwala po ba kayo doon? Araw-araw po natin siyang kailangan i-overcome or kailangan pagtagumpayan. Diba? And yung pagiging kontento or yung contentment is a difficult or napakahirap na bagay na gawin o napakahirap sundin bilang tao. Kasi i-explain ko po later kung bakit napakahirap nga ba niyang gawin or napakahirap niyang sundin. Diba? Because we go after what we think will make us happy. Only to find out na hindi naman pala yun magbibigay ng totoong kasiyahan sa atin. Sino po dito yung mga pinasaya ng saglit lang? Mga ganon. Yung mga pinaasa, yung mga pinasaya, mga pinakilig, yung binigyan ka ng something tas babawiin din pala. Di ba? Ganon yung mga mabibilis na mga kasiyahan na nararanasan natin. Kasi nandito po tayo sa mundo. At ayun po yung tanging constant sa mundo natin ay yung pagbabago. May dumadating, may nawawala. Diba? May sumasaya, may nalulungkot bigla. And that is normal, that is natural. Kasi nandito po tayo sa mundo. Now, bibigyan ko po kayo ng maikling description kung ano nga ba yung contentment. Sabi po sa Merriam-Webster, contentment is... Asan po yung contentment? Ayun. Contentment is the quality or state of being contented. So, kabaliktaran po ng contentment ay discontentment. So ngayon po, pagbubulay-bulayan or hihimay-himayin po natin yung sinasabi sa Biblia tungkol sa pagkakontento. Sabay-sabay po nating basahin ang Philippians chapter 4, verses 10 to 13. Yan. Kung hindi nyo naman po nakita sa mga Bible nyo, nandito po sa monitor, meron po tayo. Allow me to read. Sabi po, verse 10, I rejoiced greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, I can do all this through Him who gives me strength. Sabay-sabay po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Lord God, na muli gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod para magbahagi ng mensahe, Panginoon. Allow us, Lord God, to open up our eyes, our hearts, Panginoon, to receive, Lord God, what you want us to receive, Panginoon, what you want to say to us, Panginoon. At ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, maikling background. Yung passage po na binasa natin is a thank you letter or a thank you note galing kay Paul. Yun po thank you letter siya. Pinagpapasalamatan niyo po yung mga taga-Filipos. So, yung buong Philippians po ay passage tungkol sa letter niya ng pagpapasalamat sa mga taga-Filipos. Kasi during that time, si Paul po ay nakakulong. Nakakulong siya dahil sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil sa kanyang fire, dahil sa ministry na ginagawa niya, which is to share the gospel. And tayo po, gusto din ni Paul na yung message na to ay makarating hanggang sa atin. Because we, as Christians, napaka-mapanganib or napaka-delikado po sa atin maging discontented or hindi makontento. Kasi kapag hindi po tayo nakukontento, that means we are on a state of being not satisfied. It means that you are not contented or hindi ka po kontento sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At napakadelikadong bagay po yun bilang Kristiyano kasi kilala na po natin yung Diyos. Kaya po, si Paul ay may lesson or may sinasabi sa atin at sa mga taga-Filipos na gusto din po nating malaman, gusto nating matutunan. Diba? And for the past few weeks, kung nandito po kayo mga nakaraang linggo at sa buong buwan na to, ang pinag-uusapan po natin ay growing in Christ. Tama po ba?
Yun po yung tema natin, di ba? Growing in Christ and yung tungkol kay Paul. Kung paano yung buhay niya, kung paano siya nagpapasalamat sa mga taga-Filipos. And now, we will discuss how Paul set himself as an example. Kung paano niya nga ba ginawa yung sarili niya bilang example ng buhay ng pagiging kontento. So, the answer ay nakatago po sa isang thank you note na kung saan ay pinababatid niya ito sa mga taga-Filipos na nagpapasalamat ako dahil sa inyong pagkalinga or dahil sa inyong pag-care sa akin. Pero sinasabi din po ni Paul dito na hindi dahil sa ako'y nangangailangan. Dahil sabi niya po doon, di ba, I have learned to be content. So, ang gusto pong sabihin ni Paul dito ay nagpapasalamat siya and at the same time, gusto siyang ipabatid na lesson sa atin. At ano nga ba yun? So, the question here is how Paul managed to set himself as an example of a life being contented in Christ. So let's jump to the first point. Sabi po sa first point natin, the pursuit for contentment. Pursue, in other word, the search for contentment. Tayo po bilang tao, we keep on searching and searching. Diba? So verse 11 po sabi po doon, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. So, gusto ko po mag-isip kayo ng bagay na binili nyo. Huling bagay na binili nyo na sa tingin nyo po ay dapat ko siyang bilhin. Parang it's a must for me. Bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. Bilis ko magbilang. Diba? Sa tingin nyo po, yung bagay na, tapos nabili nyo po yun yung mga bagay na yun or yung isang bagay na yun. Pagkabili nyo, nasatisfy po ba kayo? Parang, fulfillment. Yung gano'n. Yung naramdaman, may naramdaman po ba kayong gano'n? Parang, wala po. Sino po dito merong gano'n naramdaman? Kasi ako po meron huli ko pong binili na bagay. Nung nabili ko siya, parang, ang satisfying. Kasi nakuha ko na siya sa wakas. Parang nakuha ko na yung bagay na to na, Lord, ang tagal ko siyang inipon. Nabili ko din siya sa wakas. Diba? Pero ang tanong, yung satisfaction po ba na naramdaman ko or naramdaman natin, gaano siya katagal? How long did it last? Yun po yung tunay na katanungan. Diba? Nabili natin or nakuha po natin yung gusto, yung mga bagay na gusto natin. Pero ang tanong, gaano po siya katagal nag-last sa atin na feeling natin na satisfy tayo? Tapos, after nun, parehong nararamdaman po ba natin? Pareho pa din po ba yung nararamdaman natin sa bagay na yon kapag nakikita natin siya ngayon? For example, ako binili ko po yung pinaka-kinikrave ko na ice cream sa SM North. may place. Sa SM North. Tapos pagkabili ko sa kanya, kinain ko siya, tapos na-satisfy yung cravings ko. Sabi ko, ang sarap. Favorite ko talaga to. Tapos after nun, mga ilang oras or ilang araw, nagutom ulit ako. Ang tanong, nag-last po ba yung satisfaction na yun sa akin? Diba? Hindi. And ganun din po sa atin. Bilang tao, sabi po sa economics, sa study, diba? Ang tao, by nature, ay nakaset or naka-program para mag-long for more. Sa Tagalog po, by nature, natural po sa ating mga tao na maghanap ng maghanap. Kaya nga po may tinatawag tayong mga phones, may tinatawag tayong mga branded products. Kasi yung mga branded products nag-upgrade, sana nag-upgrade. Kasi habang tumatagal, mas dumadami o mas lumalaki yung pangangailangan ng tao. At habang nag-upgrade, yung tao gustong kunin yung mga bagay na yun. They long for more and they keep searching and searching and searching. Because that is nature, but that is natural for us human. Yun po yung natural sa atin. Which means hindi tayo makokontento. Yun po yung katotohanan. Hindi tayo makokontento habang nandito tayo sa mundong ito. Habang lagi nating nilulong yung mga bagay-bagay, kapag nakukuha natin siya, hindi pa rin po tayo makokontento. Darating yung panahon na hahanapin pa rin natin yung mas better sa bagay na yon. And sa totoo po, nakaka-amaze siya. No? Parang, by nature, like, wow, na nakaka-amaze kung paano natin kino-convince yung sarili natin, kino-convince po yung sarili natin na there is something or there is someone out there that will make us happy. Diba?
Nakakamiss kung paano natin kinoconvince sa sarili natin, no, kailangan ko to. No, sasaya ako sa bagay na to. No, kailangan ko siya makuha. Kasi masasaya ako eh. Kasi mafe-feel ko yung satisfaction sa sarili ko. And that is not the truth, spiritually speaking. Diba? We keep searching and searching, but the truth is that contentment is not found. Ulitin ko pa, contentment is not found. It is learned. Hindi po siya nahahanap. Natututunan po siya. Sabi po ni Charles Spurgeon sa libro, sabi niya po doon, contentment is not a quality that comes naturally, but a discipline to be acquired gradually. So, Kuya JJ, yung contentment pala, hindi pala siya hinahanap. So, bakit ako hanap ng hanap? Because by nature, nandito to sa mundo, sa makasalanang mundo, ayun ang mangyayari sa atin. Ayun ang gagawin natin, araw-araw. And kabaliktaran yung tinuturo po sa atin ni Paul, tinuturo sa atin ng Panginoon, that contentment is not found. Hindi po siya nahahanap. Yun po ang palagi natin pakatatandaan. Hindi siya nahahanap, natututunan po siya. Gradually. Diba? We Christians must learn to be content in Christ. So contentment is looking beyond circumstances. Ito po yung pagtingin na kung saan nakikita mo yung pagiging sapat ng Diyos sa buhay mo, na kahit anong problema yung kinahaharap mo, masasabi mo na, I am contented. I am content with Christ. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So yun po yung first point natin, the search for contentment. That is the first reality na bilang tao. We keep on searching and searching for contentment, for satisfaction in life, but then the truth is, hindi siya nahahanap. Natututunan po siya. At yung pagkatuto po natin siya, natututunan natin na maging kontento sa Panginoon. And that is the second point po natin, the mystery to contentment, o yung sikreto para maging kontento. Sabi po doon sa verse 12 to 13, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. So, while Paul was thankful, habang si Paul po during this time ay nagpapasalamat sa tulong na binibigay ng mga taga-Filipos sa kanya, sinisigurado niya po na hindi mali yung mensahe na maipapaabot niya. Na hindi mali yung mensahe na makukuha ng mga taga-Filipos. Dahil sa totoo po, may tulong man o wala, kontento na si Paul that time. Sabi niya po, I learned to be content whether I have plenty or whether I have nothing. Gusto niya po yun ipaalala. Gusto niya pong i-instill sa utak ng mga taga-Filipos na ganito yung pagpapasalamat ko, ganito yung karanasan ko sa Panginoon, ng pagiging kontento ko, whether I have plenty. Kasi si Paul po dati, napakayaman, napakadami niya pong bagay, napakadami niya pong possession sa buhay. Naranasan niya yung buhay ng karangyaan. At naranasan niya din, at the same time, yung buhay ng walang-wala. So, bilang tao or bilang example ng buhay na naranasan both sides of the world, sinasabi po sa atin ni Paul that we should learn to be content whether we have plenty, whether we have everything in the world, whether we have possessions, whether we have gadgets, whether we have money, o kung wala man po tayong ngayon. Kung nararanasan man po natin ngayon na walang-wala, sinasabi po sa atin ng Panginoon na we should learn to be content. Alam ko po na may mga katanungan sa isip natin na, paano? Bakit? Paano makokontento? Bilang tao, natural sa akin na maghanap. Bilang tao, natural sa akin magutom. Bilang tao, natural sa akin na kailangan kong mag-provide sa pamilya ko. Tama po ba? And with that being said, sabi po ni Paul, the secret of contentment is that he is having enough in Christ. Having enough of what? Meron siyang sapat ng alin. Ano po yung sapat na yon? Diba? The secret to contentment is to understand and acknowledge that when you have Christ, you have all you need. Amen? Ulitin ko po, napaka-powerful po ng sinasabi na to. The secret to contentment is to understand and acknowledge
that when you have Christ, na kung meron tayong Panginoong Jesus sa buhay natin, we have everything we need. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi sabi po ng Panginoon, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Kung uunahin po natin yung Panginoong Jesus, yung mga bagay na hinahabol natin, yung mga bagay na hinahanap po natin, hindi na po natin siyang kailangang pag-alalahanin pa kasi ina-add na ng Panginoon sa atin yun. Magiging part na lang po yun ng process ng paglago natin sa Panginoon. Amen po ba? So the secret to contentment is having Christ in your life. Ayun lang po pala yung secret ni Paul. Ayun pala yung secret na bakit ganun siya kakontento, bakit ganun yung mindset niya. Take note po ha, si Paul that time nasa kulungan. Naranasan niyang mabugbog, naranasan niyang i-torture, naranasan niyang mahirapan, magutom at lahat-lahat. But still, sinasabi niya, I learned to be content. Kontento ako. Satisfied ako sa Panginoon. Kahit bugbugin ako, kahit anong gawin sa akin, kahit i-torture nila ako, alam ko na kontento ako. Kasi yung Panginoon, yung ugat. Panginoon, yung pinakadahilan ng pagkakontento ko. So if you are satisfied with Jesus and you acknowledge that He is all you need, you will have all you want. You will have all you want in terms of being contented. Hindi po yung sinasabi na you have all you want, lahat ng bagay makukuha mo. Yung sabi po sa verse 13, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Ito po yung malaking misconception po siya sa ating mga Kristiyano. Sorry po. Malaking misconception siya. Bakit? Bakit Kuya JJ? Bakit? Ano yung ibig sabihin ng I can do all things through Christ? Ibig sabihin po ba na lahat ng bagay magagawa ko kasi si Christ yung pinanggagalingan ng lakas ko? So paano kung yung atleta or yung isang athlete or manlalaro, yun po yung mantra niya sa buhay niya, I can do all things through Christ who strengthens me. So mananalo ako because I can do anything. Paano po ko yung kalaban niya, ganun din yung mantra? Ganun din yung paniniwala niya sa buhay. Paano kung dalawa kaming magkalaban, pareho kami ng pininiwalaan na I can do all things. Ganun din yung sinasabi niya. Paano kung natalo siya or natalo ako? Di mababali yung paniniwala niya na, sabi, I can do all things, ba't ako natalo? Tama po ba? Ganun yung nagiging misconception natin ng mga tao, mostly, na kapag sinasabi nilang, I can do all things, magagawa nila lahat ng bagay na gugustuhin nila. But no, hindi po yun yung katotohanan. Hindi po yun yung sinasabi ng verse na to. Sinasabi po nito, ng verse na to na, it is teaching us that whatever life will do to us, kahit anong gawin ng buhay po sa atin, whether tayo ay magkaroon ng napakadaming posasyon, whether tayo mawalan ng mga kayamanan, whether tayo ay lumakas, whether tayo manghina, whether tayo ay madapa o tumakbo, papalayo, whether ano man ang gawin natin, ano man ang problema na kaharapin natin, we can surpass, we can overcome those problems. Ayun po yung tinuturo sa atin ng verse na to. Na whether ano man ang mangyari sa akin, whether ano man po ang mangyari sa inyo, magkaproblema man po kayo ngayon, magkaproblema man po kayo bukas, at magpakailanman. Mawala man yung problema o dumating, you can do anything, you can do everything, you can surpass. Kaya po natin mapagtagumpayan yun kasi si Christ po, yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Medyo nalilinawan na po ba yung meaning ng verse sa atin? Amen. So hindi po siya hindi po siya I can do all things, gagawin po lahat ng bagay, tatalon ka bigla sa sa bakod ng kung saan. I can do all things through Christ who strengthens me. Sige, tatalon ako sa kabilang bakod mamaya, kukuha ko ng kung ano. Because I can do anything, I can do all things. Hindi po ganun. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me kahit anong kaharapin ko. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok yung dumating. So this is something that Paul is teaching to the Philippians and also something that Paul wants us to learn. Ayun din po yung gustong maranasan at matutunan natin, sabi po ni Paul. Na kung ano yung sinasabi niya sa mga taga-Philippians during that time, applicable pa rin po siya hanggang ngayon sa atin. Because the teaching of God is timeless. Yung pagtuturo po ng Panginoon, yung mga lessons, yung Biblia mismo, timeless po siya.
kahit araw-araw nyo pong basahin yung isang verse, araw-araw po kayo may matututunang bago. Ganun po ka-timeless. Ganun po ka-innovative. Ganun po ka-updated yung knowledge ng Panginoon. And now, sa last third point po natin, di ba ang pinag-uusapan po natin ngayong buwan ay growing. Growing in Christ. So, paano yung paglago ko sa Panginoon? How is it supposed to grow? How am I supposed to grow in Christ sa pagiging kontento? Gusto ko pong ilinaw sa atin lahat na contentment doesn't mean complacency. Ang pagiging kontento ay hindi po pagiging kampante. Magkaiba po yun ha. Meron pong manipis na linya between contentment and complacency or yung pagiging stagnant. So when we find contentment in Christ, we are in line to grow. Nakalinya na po tayo lahat na lumago sa Panginoon. And to flourish at lumago at magbunga, di ba? To bear fruit kasama ng Panginoon. So the satisfaction of contentment is that with Christ, we can be satisfied and find rest of our souls. So contentment is a sign of spiritual growth. Naniniwala po ba kayo doon? Na kapag kontento ka na sa Panginoon, when you are contented in Christ, it is a sign that you are growing spiritually. Na lumalago po tayo sa buhay natin, sa spiritual po nating pamumuhay. Paano? Paano mo sinasabi, Kuya JJ, na lumalago ako kung sinasabi kong kontento na ako? Kasi kapag kontento, okay na ako dito eh. Parang ganito na lang ako. Hindi na ako gagalaw. Ganon. Ganon na lang siya. Diba? Paano ko ba sasabing lumalago ako kung sinasabi kong kontento na ako? Yung babalikan ko po yung sinabi ko, contentment doesn't mean complacency. Kapag pinili mo po na manatili na lang sa ganitong estado ng buhay mo, kampante ka na po, para ka ng stagnant water. Kapag stagnant water, hindi ka na gumagalaw, hindi ka na umaagos, nakaatenga ka na lang dyan, pamamahayang ka na lang ng lamok at ng kung ano-ano. Ganun po yung stagnant, ganun yung pagiging complacent. Magkaiba po yun sa pagiging kontento. Kontento sa Panginoon. Kapag kontento po tayo sa Panginoon, ibig sabihin, yung pagiging natin, yung pagiging satisfied natin ay nakaugat sa Panginoon. Hindi po nakaugat sa mga bagay sa mundo. Kasi po kapag nakaugat sa mga bagay sa mundo, kapag inalis yan ng Panginoon, mawawala yung satisfaction. Hindi tayo makukontento. Tama po ba? Kapag binigay ng Panginoon yung mga bagay na yon, kontento tayo, masaya tayo. Lord, thank you. Kapag inalis ng Panginoon, ang tanong, masaya pa po ba tayo? Kung doon nakaugat yung pagiging kontento natin, lalago pa po ba tayo? Diba? Magiging complacent na lang po tayo dun eh. Aantay mo na dumating ulit yung pagpapala, alisin yung pagpapala, dumating, umalis, come and go. Nagiging ganun na lang po, nagiging complacent na po tayo sa ganung buhay. But God is teaching us right now that our contentment should be rooted, nakaugat po sa Panginoon. So kapag inalis ng Panginoon yung mga bagay na yon, hindi mo mafe-feel na hindi ka kontento. Kasi sa Panginoon ka nakaugat. Whether alisin ng Panginoon lahat yan, ibalik ng Panginoon, ibigay lahat sa'yo, okay lang Lord, kasi kontento ako. Nagigets niyo po ba yung illustration? Na kapag sa Panginoon tayo nakakabit, nakaugat, whether alisin ng Panginoon yung mga bagay na yon, yung mga possessions po natin, kontento tayo kasi yung buong pagkatao, yung buhay po natin, naka-look forward sa Panginoon. On the other side, kapag nakaharap po tayo at nakaugat yung pagkakontento natin sa mga bagay, pag inalis ang Panginoon yan, wala ka na makita. You will search for more. Babalik ka na naman sa paghahanap ng kakontentuhan sa buhay. Ganun po yung realidad. At ganun po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon, na kapag naghahanap ka ng contentment sa buhay mo, alamin mo yung sikreto. Yung number 2, yung sikreto ng pagiging kontento, which is si Jesus Christ lamang. Jesus Christ is the secret. He is the secret of us being contented. And kapag alam na natin yung sikreto ng pagiging kontento, lalago na tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Kasi doon na tayo nakaugat eh. Para na po siya eh, para siyang puno
Pwede ba natin balikan, Kuya Rolly, yung pinakaunang yung may puno? Para siyang puno na nakaugat sa Panginoon. Kapag nakaugat po tayo sa Panginoon, yung relasyon natin sa Diyos, lumalalim ng lumalalim. At kapag ang isang puno po ay malalim ang ugat, matibay. Naniniwala po ba kayo nun? Kapag matibay yung ugat, ibig sabihin, yung bunga, madami. Magfa-flourish, magbe-bear siya ng maraming fruit. And ganun din po sa buhay natin. Kung kontento tayo sa Panginoon, yung ugat, yung malalim yung relasyon natin sa Panginoon, mag-grow tayo. Lalago yung buhay. Lalago yung relasyon natin sa Panginoon. Ganun po yung gustong i-illustrate ng Lord sa atin. Yung message ni Paul sa mga taga-Philippians and at the same time, yung message ng Panginoon sa atin ngayon. That we should learn how to be contented. How to be contented in Christ alone. Hindi naman po masamang bumili or kumuha ng mga bagay na, yung cellphones, yung mga possessions sa mundo. Kasi bilang tao, pangangailangan din po nasa basic needs natin yung pagkain, yung tirahan, and everything. Hindi po yun masama. Nagiging nagiging masama po siya kapag kapag yung puso po natin ay nandoon na lang siya nakaugat. Nagiging masama na po siya kapag yun na lang yung pinagfufukusan natin. Kasi sometimes we tend to forget na kung saan nagmumula yung mga bagay na yon. Nakakaloud po ng mga bagay naman ng mundo, ng possessions natin. Kung saan ba nanggagaling lahat ng yon? Kung kanino pinagmumula lahat ng bagay na, which is sa Panginoong Jesus, sa Panginoon, sa Diyos lamang. At kapag alam po natin sa buhay natin na dumating man yung mga bagay na yun, mawala man yung bagay na yun, kontento ako. At alam kong lalago ako sa Panginoon. Diba? Sabi nga po ni Pastor Dave kanina sa preaching niya sa first service, diba? We are lucky. We are lucky enough para maging ganito yung disposition po natin sa buhay. Kasi sa time ni Paul, during sa Roman times, ang mga Kristiyano po pinapersecute, inuusig sila sa pagiging Kristiyano nila. So, yung pagiging kontento po sa oras na yun, sa panahon na yun, napakahirap po, napakalaking bagay po sa kanila yun. Big deal po sa kanila yun kasi mahirap makontento kapag lahat ng mga bagay na pupuntahan mo, lahat ng lugar na pupuntahan mo, inuusig ka. Lahat ng dadaanan mo, babatuhin ka, gugulpihin ka, ikukulong ka. So paano maging kontento? 'Di ba? Paano tayo makukontento sa ganung disposition sa buhay? And we are lucky right now sa ganitong age na meron tayo. Na malaya po tayo na gumagalaw, malaya tayo nakakakilos at na ibabahagi yung salita ng Diyos. Malaki po yung opportunity, malaki yung chance na ibahagi natin yung gospel sa Panginoon, sa mga tao na nangangailangan. And yun pa lamang po, matinding dahilan or sapat na dahilan na po yun para makontento tayo. Na para makontento tayo na sa Panginoon lamang ako lalago. Sa Panginoon lamang ako sasandal. Sa Panginoon lamang ako didikit. Kasi kapag dumikit ako sa Panginoon, yung ugat na yan, lalalim at lalalim at lalalim. At hindi ako matutumba ng kahit anong problema. Ganun po yung perspective na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Ganun pong paglago yung ipinahahatid ng Diyos sa atin mula sa passage po na to. That we can do all things through Christ who strengthens us. That Christ alone is enough. Amen po ba? Amen. Sige po, magkaroon po tayo ng panandaliang pananahimik. Let's ask God, let's thank Him for the word that He have given us. Magpasalamat po tayo sa Panginoon kasi we are enlightened. And once again, let's root ourselves. I-align po natin mismo yung sarili, yung buhay po natin sa Panginoon. That Lord, we are contented. Lord, kontento na po kami sa inyo, Panginoon. That with you, we can do anything. Whatever life will give to us, whatever the problems, the circumstances,
We know that in you, you are more than enough. Hindi po namin, Panginoon, titignan yung mga bagay sa mundong ito. We will not seek those possessions, Panginoon, because we know that our contentment is not rooted with those things, Panginoon. That our contentment only lies in you. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na minsan pa ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, ay bumalik papalapit sa inyo. Hayaan niyo po lumapit kami sa inyong paanan, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, na itatak niyo po sa aming mga puso at isipan, Panginoon, na anuman ang mangyayari, you are more than enough. That we can do all things. We can surpass any problems, Panginoon. Because you are enough sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Minsan pa, ikaw po ang siyang maghari. Patuloy yung po kaming kausapin. Patuloy ka pong mangusap sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa na narito. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na anuman ang mga question sa isip namin, Panginoon, na hindi ito masagot. Hayaan niyo po, Panginoon, na kayo ang siyang magbigay ng kasagutan, na kayo ang siyang magbigay ng satisfaction na ikaw pa lamang, Panginoon, ay sapat na sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kolosas 1:9-13. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Tatapos man po tayo hindi, alam mga ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan at ngayong umaga sa paglapit natin sa Kanya at pagsamba, nagtitiwala tayo na hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng ating kailangan. Muli po, tumayo tayong lahat sa ating huling panalangin at tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po na ialay namin ang nararapat sa inyo ngayong umaga. Nalala namin ang mga pantas na sila'y naglakbay mula sa malayong lugar para mag-alay ng kanilang mga handog. Pag-aalay na nanggagaling sa isang tunay na pagsamba sa Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang aming Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong mga banal na salita ngayong umaga na tunay ang aming kasiyahan sa buhay at tunay na buhay ay nasa inyo lamang. At salamat din po sa lahat ng mga pagpapala na natanggap namin sa inyo mula nung kami sinilang hanggang sa ngayon. Kami nabuhay ng dahil po sa inyo. Higit sa lahat, salamat po. Binigay niyo nga po, Ama, aming Ama, ang inyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesus, na nagbigay ng kaligtasan sa amin. Namatay sa krus, nagbigay ng kanyang buhay para kami tubusin at magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng isang mataas na kalagayan sa buhay na kami po ay naging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap namin sa aming Panginoong Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ang mga kailangan namin sa buhay sa araw-araw, sa inyo na po namin pinagkakatiwala. Lagi po namin sinasabi, kung binigay niyo ang inyong bugtong na anak, aming Ama, hindi niyo kami pagkukulangin sa lahat ng aming kailangan sa buhay.
At sa aming pansamantalang paghihiwalay, patuloy niyo kaming gabayan sa aming buhay. Ano man po ang aming mga hahakbangin pa sa buhay, alam naming nandyan kayo. Ang nais po namin patuloy na malaman ang inyong kalooban at sa amin po paglisan sa bahay na ito, sa bahang ito, nawa Panginoon, anumang kabigatan na sa aming mga puso, bigyan niyo ng kagaanan. Mga katanungan namin sa buhay, kayo magbibigay ng kasagutan. Mga kapatid naming dumaraan sa karamdaman, Panginoon, kayo ang aming tunay na healer. Kayo po ang aming manggagamot. Sa mga dumaraan sa kalungkutan, ang inyong kagalakan, pagkaloob niyo sa kanila. Git sa lahat, ang inyong pag-ibig, patuloy naming maranasan, Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Diyos, ingatan tayo, samahan, bigyan ng karunungan sa araw-araw. The Lord bless you and keep you. Pagpalain tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and brings the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and brings the powers of darkness underneath my feet. Let's sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. We sing, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, we will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Sa malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay.